Breaking news mga kababayan. Nako po, BP Sara aarestuhin na. Posibleng pag-aresto. Tinalakay po ni Atty. Trixie Angeles. Bakit po mga kababayan? Nako, yan po ang ating kokomentan ngayon. Yan po ang ating pag-uusapan. Yan po ang kinomentohan ni Atty. Trixie Angeles. Di ba kahapon mga kababayan, isa pong personalidad, reporter, political vlogger na si Jason Sa, inaresto po ng NBI. Bakit mga kababayan? Dahil nga po, kinasuhan po ng peke na pagbabalita o tinatawag na fake news. Dito naman mga kababayan, talagang maaring posibleng pag-aresto. Aarestuhin si Sara Duterte. Nako mga kababayan, nakakagulat po ito. Bakit aarestuhin si Sara Duterte? Nako mga kababayan ko. Baka ito ang kanilang plan B. Pag hindi nila tinalo sa impeachment si Sara, dahil nga po wala po silang maipakitang katibayan o resibo sa mga krimen na ginawa ni Sara Duterte sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Wala po silang tiketa o kahit anong proof man lang na magdidiin kay Sara Duterte. Ang Kongreso sumablay. Luistro sinabihang sobrang kapal ng muka ng isang sikat na abogado. Sobrang kapal ng muka dahil po sa lantarang pagbebendalo, sa lantarang paglabag sa saligang batas. Dahil po sa ginawa nila kay Sara, wala pong resibo. Talagang fishing expedition ang ginawa nila. Kaya yung plan B nila mga kababayan, aarestuhin na. Ayun o, posibleng pag-aresto versus BP Sara. Ito po ang tinalakay ni Trixie Angeles na magaling na abogado. Di ba nung nakaraan mga kababayan, si Sara Duterte, meron pong siyang sinabi na pagbabanta. Pero sa mga tangalista, bobalista, hindi nila maintindihan. So ngayon mga kababayan, posibleng arestuhin si Sara dito. Pinagbantaan daw si BBM dito. Panoorin po natin mga kababayan, bakit posibleng pag-aresto versus BP Sara pinaghahandaan ng pamilya Duterte. Ito po mga kababayan ko, naku, magugulat po kayo dito. Kamusta kayo? Opo, ma'am, assessment nyo lang po dito sa naging impeachment proceedings sa House Committee on Justice po. Well, hindi pa ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how would you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo, in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayunpaman, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magma-manifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito, o minsan ni hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang
termino bilang vice-presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course may konting confusion tungkol doon mismo sa tinatawag nga na report ng AMLC, may konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair. Opo. Ayan, mga kababayan ko. Ma'am, sa Nako po, yan ang sinasabi natin. Wala man lang may pakitang resibo. Dito nga po, warrant of arrest versus Jason sa mali. Kita nyo, maling-mali daw. Nag-viral na po siya. Talagang inaresto po nila si Jason Sa. Sabi po ng mga kritisismo na nagkokomento mga kababayan dito, sari-saring mga reaksyon at bulong-bulungan ng taong bayan, bakit tila yung mga nagsasalita tungkol po sa corruption dito sa mga pagbabalitang ito, kinakasuhan po nila. Bakit yung mga tunay na mga kriminal, yung mga magnanakaw ng kaban ng bayan, hanggang ngayon, nagbabakasyon at tila naglulustay ng maleta na pera. Pero yung mga kritiko ng administrasyon, yun po ang kanilang pinaguhuli. Kaya si Jason Sa nasampulan dahil daw nga po sa paglalabas ng maling information sa kalusugan ni BBM. Kaya inaresto ito. Kaya belta ng abogado ni Jason Sa ay mali ang warrant of arrest. Ay warrant of arrest versus Jason Sa mali. Ayan mga kababayan ko. Matindi po ito. Yung isa po si Eloy Borgis. At meron pang ibang mga vlogger po. Dahil daw nga po sa paglalabas sa mga peke na pagbabalita o fake news, ito na po ang kanilang hinuhuli ngayon mga kababayan. Pero yung mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan ay nananatiling nangungurakot pa din. Mga kababayan ko, ganyan po ngayon ang hustisya, injustice ang nangyayari. Ito na po ang balita natin. Posibleng pag-aresto kay Sara. Ito po ang pinag-uusapan po dito. Nako, bakit kaya? Ito po, tuloy natin. Kali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pwede bang questionin sa impeachment court sa Senado yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang Pangulo dyan sa Kamara? Yes. Kung di tayo nakakakalimot doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will be up to the Senate kung gusto nilang i-determine or gawan ng desisyon yung i-raise ng defense. Opo.
Ano naman po yung magagamit doon sa recent na decision po ng Korte Suprema? Lalo na ipinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng forthwith po. Dun sa forthwith, well, hindi ko alam kung magagamit yon, no? Pero ang sinasabi ng hukuman doon ay nasa jurisdiction ng Senado to determine kung kailan yung actual na pag-uumpisa ng pagdidinig sa impeachment proceedings, so long as reasonable ito at hindi unnecessary yung delay kung sakaling meron, at hindi magagamit ito bilang ah, pag-abandona sa kanilang mandato o obligasyon na i-hold accountable yung impeachable officer. So, yun, maliwanag, desisyon ng Senado yon. At exclusive ang desisyon na yon sa kanila, hindi maaaring mag-intervene ang Korte Suprema, lalong-lalo na't wala namang naipakita na may grave abuse of discretion sa pagsabi ng Senado na, teka, wag muna natin itakal, wag muna natin ituloy. So, wala namang ganong klaseng findings. In short, in the absence of grave abuse of discretion, maaaring mag-determine ang Senado kailan yung umpisa ng pag-hold ng pagdidinig sa impeachment. Opo. Dito naman po sa inaasahang botohan sa plenaryo po ng Kamara, may obligasyon po ba ang bawat kongresista kung paano ba siya boboto? May patakaran na po ba na naaayon talaga? Or still, kahit na hindi niya binasa yung mismong report dahil nakumbinsi lang siya, automatic maglalagda lang siya. Wala po bang pananagutan kung ganun lang ang klase ng pagboboto po natin para mapatalsik ang isang impeachable official? Well, ang sabi ng hukuman sa Duterte versus House of Representatives, na kailangan, nasa exclusive naman ang mandato ng House of Representatives at ng bawat kongresista na gumawa ng desisyon. Basta hindi siya attended by grave abuse of discretion. So dun sa dating kaso in the 19th Congress, nakita natin na sinabi ng hukuman, may grave abuse of discretion dito dahil ginawa nila yung decision sa pag-i-impeach at pag-forward ng articles of impeachment sa Senado nang wala man lang pag-inform sa bawat kongresista kung ano yung charge, hindi rin ipinakita na nakita nila yung ebidensya, hindi sila nabigyan ng pagkakataon questionin yung respondent, at hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makita yung charge or yung articles of impeachment o ang ebidensya tungo dito. Ayan mga kababayan ko, pero sa aking personal na opinion mga kababayan, posible na matalo or ma-convict si Sara Duterte. Dahil nga po dito sa mga lantarang paglabag sa saligang batas, yung karapatan ni BP Sara. Dahil po yung mga inilatag nilang mga ebidensya na galing kay Trillanes ay isa po itong kasinungalingan. Yung BPI po, nagsalita na po. May sinasabi po dito ang BPI na yung dokumento na nilabas ni Trillanes ay isang peking dokumento. At ito ay hindi galing sa kanila, mga kababayan ko. Ito po ang sabi dito, mga kababayan, no? BPI speaks up on Duterte controversy. Uulitin ko lang po mga kababayan. Our internal investigation reveals that there has been no such breach. I don't know where Senator Trillanes got his information, but the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged
Ito po, alleged credits that is not a BPI document. The deposit slip shown by Mar or the inquirer is not a unique thing. All banks will show the same of the depositor on a deposit slip. We are committed in protecting our client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. O, kita nyo mga kababayan, itinanggi ng BPI na merong lumabas na dokumento. Ayan o, a liar has been exposed. Sabi dito, si Jose Teodoro Limcauco, Managing Director and Chief Financial Officer of Ayala Corporation on BPI. Mga kababayan ko, si Ayala po ang may-ari dito. Nagsalita po ang Managing Director na itong mga dokumentong ito ay hindi galing sa BPI. At sinabi rin dito mga kababayan, aming proprotektahan ang aming kliyente. Ayaw naming masira ang aming institusyon. Ayan o. We are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Kita nyo mga kababayan ko, a liar has been exposed. O, dyan magkakaalamanan. At sa Senado mga kababayan ko, mukhang hindi din itutuloy ito. Yan po yung mga sinasabi ng mga kritisismo dito. So, dito na papasok mga kababayan yung posibleng pag-aresto ng NBI kay Sara Duterte. Naku po, grabeng panggigipit ito. Kung kaya't makikita nyo maliwanag, may grave. Kasi nga mga kababayan, wala po silang resibo na magdidiin kay Sara para makonvict sa kanyang kaso sa confidential fund. Kaya ang kanilang plan B, aarestuhin due to kill plot yung pagbabanta ni Sara kay BBM. Naku po mga kababayan ko. Abuse of discretion kasi hindi man lang nila nabasa, nakita, nabigyan ng pagkakataon na makuha o ma-question yung ebidensya at impormasyon tungkol dito. Kung kaya't alam natin o magtataka tayo, ano ang naging basihan ng kanilang desisyon. In this case, sa plenaryo po, ang bawat kongresista ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mabasa yung charge or yung potential articles of impeachment, makita ang ebidensya nito, mabigyan ng pagkakataon na questionin ang respondent, in this case the Vice President, at mabigyan din ng pagkakataon ang respondent na makasagot doon sa charges na hinaharap niya. Ito mga kababayan, sabi dito, breaking news, baliw si BP Sara, NBI, ito. Tignan nyo mga kababayan ha. May sinasabi po dito, yan yung baliw si BP Sara, NBI, sinusuri ang behavioral pattern ni BP Sara Duterte kaugnay ng umano'y banta sa Pangulo. Ayan po, ayan. NBI, tutugisin ang posibleng taong pinagbilinan ni BP Sara para, ayan o, NBI tutugisin ang posibleng taong pinagbilinan ni BP Sara na patayin sina BBM, FL Lisa at Martin Romualdez. Ito po yung sinasabi dito ni Atty. Trixie. Panoorin po natin. Grabe, no? NBI, ano? Manila, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na kasalukuyan nitong sinusubukang tukuyin at matunton ang sinasabing assassin no manoy inuugnay kay Sara Duterte kaugnay ng mga bantang binato laban kina Ferdinand Marcos Jr., Lisa Marcos at Martin Romualdez. Ayon sa NBI, mayroon na silang mga posibleng sinusundang lead sa kanilang investigation. We have lead already. We are zeroing in on several individuals already na maaring kinausap niya, pahayag ng ahensya.
Patuloy ang masusing investigation ng NBI upang matukoy ang mga posibleng sangkot at linawin ang mga detalye sa likod ng naturang banta. Hangad ng ahensya na matiyak ang seguridad ng mga opisyal ng pamahalaan at mapanagot ang sinumang mapatunayang may kinalaman sa insidente. Di ba mga kababayan, sabi kung ako ay mategi, meron akong ibinilin. Di ba? Yun ang sabi. Hindi ko na sasabihin mga kababayan, alam nyo na yon. Tuloy natin. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Grabe, no? Ma'am, Hi, MJ. marami rin po kasi ang nagsasabi na, syempre, yung legal team ni VP Sara, sinasabi na fishing expedition itong nangyayari. Pero itong nangyari po ngayon sa House Justice Committee, ito ba'y bad or good precedent sa lahat po ng impeachable officers na posible ring mangyari yung sinapit ni VP Sara, lalo na yung nabuyangyang yung kanyang mga records, nabunyag po doon sa hearing from the AMLAC. Well, for me, hindi maganda ito na precedent. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung pag may kinalat ka, sinaboy mo sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat niyo, lalong-lalo na kung ang pag sinaboy mo ay parang alikabok. So, ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong-pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila. Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po naiiba ang vice-presidente, may karapatan siya sa kanyang privacy. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagpoprotekta ng privacy ng impormasyon na yon. Lalong-lalo na mayroong tinatawag tayong bad faith na kung hindi po kumot may mandato ang hukuman ang Kongreso na mag-conduct ng mga proceedings tungo sa finding ng probable cause or reasonable grounds para ituloy yung pagdidinig dito o yung pagtungo doon sa possible impeachment ng vice-presidente doesn't mean na may karapatan silang lumabag sa batas o gumawa ng mga paraan o kahit anong aksyon na lalabag sa karapatan ng isang tao. So in this case, violated both yung right to privacy, yung Data Privacy Act, yung Anti-Money Laundering Act, at of course, yung kanyang mga other rights pertinent to that. Hindi lang yun, pati yung asawa niya, mayroong mga dokumento na inilahad at kinumentuhan pa ng mga mambabatas natin. Siguro hindi ganon ka bad faith, kumbaga, ang makikita natin kung paglalabas lang ng data at walang interpretasyon na ginawa dito. So, ang nakita natin, may mga interpretasyon under the guise of manifestations na ginagamit itong mga dokumento o mga data o information tungkol sa vice-presidente na in many cases ay napaka-misleading. Hindi natin nakita dito isang proseso para mag-determine ng probable cause. Ang nakita natin dito ay yung outright character assassination ng ating vice-presidente who is protected like any other citizen dito sa bansa. Tingin mo, ma'am, itong ganito katindi na persecution per se, kay VP lang gagana at hindi para po sa iba pa ng mga impeachable officers na nasa roster? Wala tayong nakita dito na pagpipigil sa ating mga mambabatas at kung ito ay tumuloy at ma-uphold ang ganitong klaseng precedent, ang nakikita natin ay isa pang pagkakataon na magkaroon na naman ng isang proceeding na napaka-unjust, na walang paraan na i-correct o ma-prevent
may nakikita tayo na malaking possibility ng perpetuation ng isang injustice, isang kawalan ng katarungan sa isang prosesong sinasabi nilang sinunod. Ma'am, meron kasi mga development ngayon na that would lead to a possible arrest of the Vice President. Possible ba yun, ma'am? Wala ba siyang immunity from suit? Yung mga Ayan, mga kababayan ko. Grabe, no? Pati si BP Sara aarestuhin? Bakit kaya? Tuloy natin. Wala po kasi hindi nakasaad sa saligang batas katulad dun sa ating Pangulo. Gayon pa man, maaari nating i-test yan or maaaring dalhin ang kontrobersiyang ito sa ating Korte Suprema. Kasi parang at tawag dito, conundrum or parang may salungat-salungat kung impeachable officer ang vice-presidente pero wala naman siyang immunity from suit. So ibig sabihin, magkakaroon ng senaryo na hindi nga siya natatanggal sa opisina pero nakukulong siya. Or the other way around, natanggal siya for a matter that is not even criminal in nature. Pinoprotektahan natin ang mga impeachable officers, lalong-lalo na sa mga katulad ng presidente at vice-presidente dahil sila po ay may mandato, direkta galing sa taong bayan. So hindi natin basta-basta maaari silang itanggalin sa pwesto, and for the most part, protektado dapat sila from unnecessary procedures na masasalungat yung mandato na binigay ng taong bayan. Ayan, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Basa lang tayo ng ilang mga komento dito. Yan ang wag na wag nyong gagawin. Magugulo ang Pilipinas kung ayaw nyong dumanak. Ayan o. Ang bloodbath. Pag ginalaw nyo si BP Sara, naku po, magwawalan taong bayan dito. Naalala ko nung bata pa ako, taong 1972, panahon ng martial law, ganitong-ganito ang mga nangyari. Kapag nagsalita ka laban sa gobyerno, sigurado kulong ka. Grabe ang ginagawa ng mga buhayang mga politiko. Sobra ng pambabalahura nila kay BP Sara at ng pamilya. Halaka. Mga kababayan, kayo na ba umusga dito? For transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po, mga kababayan.